Mga kaibigan, napag-isipan mo ba ang misteryo na gaganapin sa loob ng isang pangalan? Paano ang isang imperyo, kung minsan ang inggit sa mundo, na kilala bilang Persya, ay tinatawag na Iran? Ito ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng pangalan. Ito ay isang paglalakbay na pinagtagpi sa pamamagi, tanang milenya, isang tapestry ng mga imperyo na tumataas at bumabagsak, ng mga kultura na nag-aaway at pinagsama, na humuhubog ng isang pagkakakilanlan na nagtitiis bilang mga bundok mismo. Ito ay isang kwento ng mga malalim na paglilipat, ng isang tao na ang legacy ay bumubulong sa kasaysayan, isang pamana na dapat nating maunawaan upang maunawaan ang kasalukuyan. Sumali sa akin ngayon habang sinusubaybayan namin ang landas ng sinaunang lupain na ito, na ginalugad kung paano ang Persya, ang pinakadakilang imperyo ng oras nito, ay nagbago ng pangalan nito ng mas mababa sa isang siglo na ang nakalilipas, ngunit dinala ang isang pagkakakilanlan na hinuhulaan, sir. Aloob ng 3,000 taon, hakbang tayo pabalik, malayo, hanggang sa ika-6 na siglo BC. Isipin ang isang lupain kung saan nagsimulang mag-coalesce ang mga nomadikong tribo na hinimok ng pangitain at pamumuno. Ito ang duyan ng imperyo ng Achaemenid na itinatag ni Cyrus the Great. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at ng kanyang mga kahalili tulad ni Darius the Great, ang Persya ay sumabog sa entablado sa mundo. Nagtayo sila ng isang imperyo na lumalawak mula sa mga Balkan sa Europa hanggang sa Indus Valley sa India, na sumasaklaw sa Egypt, ang Levant, at malawak na mga teritoryo sa gitnang Asya. Ito ay isang imperyo ng hindi pa naganap na laki at pagkakaiba. Iba, isang tunay na superpower ng edad nito. Isipin ang manipis na scale, mga kalsada na nagkokonekta sa malalayong lupain, isang komplikadong sistema ng administratibo at mga magagandang lungsod tulad ng Persepolis. Hindi lamang ito tungkol sa pagsakop, ito ay tungkol sa pag-aayos ng isang malawak, multikultural na kaharian. Ang kanilang impluensya ay hindi limitado sa lakas ng militar at pangangasiwa. Ang mga Persian ay may malaking epekto sa mga taong pinasiyahan nila at ang mga nakipag-ugnay nila. Halimbawa, ang kanilang papel sa pagpapahintulot sa mga taong Hudyo na bumalik mula sa Babylonia ng Babylonia ay isang makabuluhang kaganapan na naitala sa Biblia. Ang batas na ito na madalas na naiugnay kay Cyrus the Great ay nagpapakita ng isang antas ng pagpapaubaya sa relihiyon na medyo bihira para sa oras, na nagtatampok ng isang komplikadong interplay sa pagitan ng kapangyarihan, politika at labis na pananampalataya. Habang ang nangingibabaw na pananampalataya ng mga hari ng Persya ay ang Zoroastrianism, nakatagpo sila at pinahintulutan ang maraming mga paniniwala sa kanilang malawak na mga teritoryo. Nakita ng panahong ito ang Persya na nakikipag-ugnayan sa mga kultura na sa kalaunan ay magbibigay o maimpluwensyahan ng mga figure tulad ni Hesukristo, siglo sa linya, na nagpapakita kung paano ang magkakaugnay na mundo ay tunay na nasa ilalim ng kanilang pag-away. Ang pag-unawa sa panahong ito ng pundasyon ay susi. Ang Persya ay magkasing kahulugan ng kapangyarihan, kayamanan, at isang tiyak na henyo ng administratibo. Nagtatakda ito ng mga pamantayan para sa pagbuo ng imperyo na pinag-aaralan para sa milenya. Ngunit ang mga imperyo gaano man kalaki, nahaharap sa mga hamon. Ang kanilang pagkakakilanlan gayunpaman ay isang mas nababanat na bagay. Kahit na matapos ang pagbagsak ng Achaemenids kay Alexander the Great, ang espiritu ng Persya, kanilang kultura, at ang kanilang mga pamana sa administratibo ay nagtitiis, na nakaka-impluwensya sa kasunod na mga dinastiya tulad ng mga Parthians at Sasanians. Sa pamamagitan ng mga siglo ng pagsakop at panloob na pagbabago, sa pamamagitan ng mga pagbabago sa naghaharing dinastiya at kahit na ang mga pagbabago sa nangingibabaw na mga sistema ng pananampalataya, isang pangunahing pagkakakilanlan ang nagpatuloy. Ang thread na nagkokonekta sa kaluwalhatian ng sinaunang Persya sa modernong bansa ng Iran ay hindi lamang heograpiya. Ito ay isang ibinahaging kasaysayan, isang tuloy na salaysay sa kultura na nag-weather ng mga pagsalakay, revolusyon, at ang paglipas ng oras. Ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pangunawa sa sarili ng isang tao, ang kanilang ibinahaging mga kwento, at ang kanilang koneksyon sa kanilang lupain at pamana na madalas na hinuhubog ng kanilang umuusbong na pag-unawa sa Diyos at ang kanilang lugar sa mundo.
Ang pagkakakilanlan na ito ay hindi nawala kapag nagbago ang pangalan. Ito ay malalim na naka-embed, isang pundasyon na itinayo higit sa 3,000 taon ng mga tagumpay, pagsubok at pagbabagong anyo. Ang nababanat na ito, ang walang putol na thread ng pagkakakilanlan na ito, ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa mga pundasyon na inilatag sa mga sinaunang panahon sa Iranian Plateau. Tandaan, inilarawan namin ang rehiyon na ito hindi lamang bilang isang kuta na nakahiwalay ng mga bundok nito, kundi pati na rin bilang isang mahalagang tulay. Ito ang dalawahang kalikasan na nagpapahintulot sa mga sibilisasyon tulad ng mga Elamites, na nakasentro sa mga magagandang lungsod tulad ng Susa, na umunlad ng maaga. Hindi sila nakahiwalay. Nakikipag-ugnay sila, nangangalakal at kung minsan ay nakikipag-usap sa mga makapangyarihang kapitbahay, Mesopotamia sa kanluran, ang lambak ng Indus sa silangan. Ang patuloy na pagpapalitan na ito, ang negosasyon na ito ng mga kultura at ideya, ay malalim na hinuhubog ang mga taong tumawag sa bahay na ito. Hindi lamang ito tungkol sa pangingibabaw sa politika, ito ay tungkol sa pagsipsip at pag-adapt. Ang mga Elames kasama ang kanilang sopistikadong sistema ng pagsulat at komplikadong mga estrukturang panlipunan, ay kumakatawan sa isa sa mga pinakaunang halimbawa ng pagiging komplikado ng rehiyon. Nagtatayo sila ng napakalaking arkitektura at pagbuo ng mga pamamaraan ng administratibo bago pa man tumagal ang entablado ng Achaemenid Persiano na naglalagay ng isang kultura at makasaysayang batayan. Ang kanilang pamana habang kung minsan ay napapamalayan ng mga kalaunan na imperyo ay kritikal sa pag-unawa sa malalim na ugat ng sibilisasyon sa lugar na ito. Nagpapakita ito ng isang mahabang kasaysayan ng organisadong lipunan, buhay sa lungsod, at komplikadong pamamahala, hindi lamang isang biglaang paglitaw kasama si Cyrus the Great. Ang mga maagang pakikipag-ugnay na ito ay nagtatakda ng yugto para sa mga huling panahon na ang mga imperyo ng Persya ay direktang makisali sa mga tao na ang sariling mga tradisyon ng pananampalataya ay maghuhubog sa kurso ng kasaysayan na kalaunan ay humahantong sa mga salaysay na matatagpuan sa Biblia at ang pag-asa ng mga numero tulad ni Hesukristo. Ang kanilang pag-unawa sa Diyos, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga paniniwala, lahat ay nag-ambag sa komplikadong tapestry na ito. Habang ang mga sibilisasyon tulad ng Elames ay nagtatag ng mga malalim na ugat na nagpapakita ng sopistikadong samahan at pakikipag-ugnay, ang tanawin ay malapit ng magbago sa pagdating ng mga bagong tao. Sa paligid ng 1500 BC, nagsimula ang makabuluhang paglipat. Ang mga alon ng mga tribo na nagsasalita ng Indo-Iranian ay lumipat sa Iranian Plateau na nag-aayos sa iba't ibang mga rehiyon. Ang mga pangkat na ito sa kalaunan ay nag-iisa, ngunit isang pangunahing split ang naganap sa pagitan ng mga Medes na itinatag ang kanilang sarili sa hilagang kanluran na bahagi ng talampas at ang mga Persyano na nanirahan sa timog, kanluran na rehiyon, sa isang lugar na kalaunan ay magiging kilala bilang mga par. Ang dibisyon na ito ay hindi lamang heograpiya, inilatag nito ang batayan para sa natatanging mga pampulitikang nilalang na sa kalaunan ay hubugin ang kapalaran ng sinaunang mundo. Ito ay sa loob ng dynamic na milyo na ito, kabilang sa mga lumilipat at pag-aayos ng mga tao, na ang isang malalim na maimpluwensyang kilusang espiritual ay nag-ugat, Zoroastrianism. Nayugnay sa propeta Zoroaster o Zarathustra, malamang na nabubuhay minsan sa pagitan ng ika-8 at ika-10 na siglo BC, ang mga scholar na petsa ay magkakaiba-iba. Ang pananampalataya na ito ay minarkahan ng isang makabuluhang pag-alis mula sa naunang Indo-Iranian polytheism. Nakasentro ito sa pagsamba sa isang kataas-taasang pagkatao, si Ahura Mazda, Wise Lord, na madalas na nakikita bilang sagisag ng mabuti at ilaw. Ang pangunahing paniniwala sa isang solong matalinong Diyos ay revolusyonaryo para sa oras nito. Ang pananampalataya na ito ay nagbigay ng isang kosmikong pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Si Ahura Mazda kumpara sa Angra Mainyu, ang mapanirang espiritu. Crucially, ipinakilala nito ang konsepto ng malayang tao, ang kakayahang pumili ng mga panig sa kosmikong pakikibaka sa pamamagitan ng mga saloobin, salita at gawa. Ito ay hindi lamang abstract na filosofiya. Ito ay isang moral na kahalagahan na gabay sa araw na buhay na nagtatapos sa isang anyo ng individual na paghuhusga pagkatapos ng kamatayan
kung saan tinukoy ng isang tao ang kanilang kapalaran. Ang mga konsepto na ito, monotheism, dualism, malayang kalooban, paghuhusga, ay hindi kapani, paniwalang makapangyarihan at maimpluwensyang. Ipinakilala nila ang isang moral na balangkas na sumasalamin ng malalim at nais sa paglipas ng mga siglo ng pakikipag, ugnay at pag-unlad ay nakakahanap ng mga eko sa mga susunod na tradisyon ng relihiyon. Pag-isipan kung paano revolusyonaryo ang ideya ng isang pangwakas na paghuhusga batay sa mga individual na pagpipilian ay inihambing sa mga naunang siklo na pananaw o pag-apela ng maraming mga Diyos. Ang pananampalataya na ito ay nagbigay ng isang malakas na pundasyong etikal para sa mga bagong tao. Ang kanilang paglilihi sa Diyos at ang pagkakasunod ng kosmiko ay nagsimulang hubugin ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang pakikipag-ugnay sa mga kapitbahay, kasama na ang mga taong may sariling pananampalataya ay hahantong sa mga banal na kasulatan na matatagpuan sa Biblia at ang ag-asa ng mga figur tulad ni Hesukristo. Ang pananalig na ito na may malalim na mga sukat ng etikal at konsepto ng isang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama ay tiyak na may papel sa paghubog ng pagkakakilanlan ng panggitna at ang kanilang diskarte sa mundo. Nagbigay ito ng isang moral na kumpas at potensyal na pinalaki ang isang pakiramdam ng ibinahaging layunin sa mga magkakaibang tribo na pinagsama sa ilalim ng panuntunan ng panggitna. Ang panloob na pagkakaisa na ito ay kritikal habang pinihit nila ang kanilang pansin sa labas. Ang mga Medes na nakabase sa kung ano ngayon ay hilagang kanluran ng Iran ay lumalaki sa lakas at samahan, lalo na sa ilalim ng pamumuno ng mga numero tulad ng Cyaxares. Ang kanilang pagtaas ay kasabay ng pagbagsak ng terminal ng Neo-Assyrian Empire. Ang mga Asyano, sa loob ng maraming siglo, ay naging nangingibabaw, madalas na brutal, kapangyarihan sa malapit na silangan, nakilala sa kanilang lakas ng militar at malupit na pagsakop ng mga nasakop na mga tao, kabilang ang mga nagtatampok sa mga salaysay ng Biblia. Ang kanilang imperyo, kahit na malawak, ay nasobrahan at nakasakay sa panloob na pag-aaway at paghihimagsik. Ang oras ay hinog para sa isang hamon. Nakita ng Cyaxares ng media ang pagkakataong ito at, sa krus, nabuo ang isang madiskarteng alyansa kay Nabopolassar ng Babylonia. Ang mga taga-Babylonia, sa ilalim ng bagong dinastiya ng Chaldean, ay nagbigay din ng malalim na sama ng loob sa kanilang dating mga overlay na Asyano. Ang parehong mga tao ay nagdusa sa ilalim ng pamatok ng Asyano at ang ibinahaging hinaing na ito ay gumawa ng isang malakas na koalisyon. Ito ay isang manghang makasaysayang sandali. Dalawang natatanging kultura na may sariling mga kasaysayan, adhikain at konsepto ng Diyos na nagkakaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Ang mga Asyano, sa kabila ng kanilang kilabot na makina ng militar, ay nahaharap ngayon sa isang tinukoy, pinag-isang harapan. Ang pinagsamang Median at Babylonia na puwersa ay naglunsad ng isang serye ng mga kampanya laban sa heartland ng Asyano Empire. Ang kasukdulan ay dumating kasama ang pagkubkob ng Nineveh, ang kahangahangang kapital ng Assyria, noong 612 BC. Ang lungsod, sa kabila ng nakakatakot na mga kuta nito, ay nahulog pagkatapos ng isang matagal na pag-atake. Ang pagkawasak ng Nineveh ay isang mahalagang kaganapan na minarkahan ang epektibong pagtatapos ng pangingibabaw ng Assyria. Ang mga account ng kaganapang ito sa kasaysayan at hula, tulad ng natagpuan sa Biblia, ay sumasalamin sa napakalawak na epekto nito sa rehiyon. Sa tinanggal na banta ng Assyria, hinati ng Medes at Babylonia ang mga nasamsam at nagtatag ng isang bagong pagkakasunod ng geopolitikal. Pinalawak ng Medes ang kanilang kontrol sa kanluran na isinasama ang malawak na mga bagong teritoryo sa kanilang burgeoning imperyo. Ang pamamahala ng tulad ng isang malawak na domain ay nagpakita ng mga bagong hamon na hinihingi ang makabagong administratibo. Ang pangangailangang ito para sa epektibong pamamahala sa isang malaki at magkakaibang populasyon ay umusbong ang pag-unlad ng mga istruktura na magiging katangian ng paglaon ng pamamahala ng Persya. Ang konsepto ng pag-aayos ng imperyo sa mga lalawigan, bawat isa ay pinamamahalaan ng isang itinalagang opisyal, isang hudyat sa sikat na mga satrapies, nagsimulang mabuo. Pinayagan ng sistemang ito ang sentral na autoridad ng Median na kontrolin, mangolekta ng parangal,
at itaas ang mga hukbo mula sa malalayong mga rehiyon, habang pinapayagan pa rin ang isang antas ng lokal na autonomiya. Ito ay isang praktikal na solusyon na ipinanganak dahil sa pangangailangan at pagpapalawak ng imperial. Ang kanilang lumalawak na impluensya ay nakipag-ugnay sa kanila sa maraming iba pang mga tao at kultura na naglalagay ng batayan para sa mga pakikipag, ugnay at salungatan sa hinaharap, at ang pagtatakda ng yugto para sa imperyo na sa kalaunan ay makikipag, ugnay ng malaki sa mga tao na inaasa ng kasaysayan si Hesukristo at na ang pananampalataya ay nagsasalita tungkol sa labis na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang saligan ay inilatag hindi lamang para sa pangingibabaw ng militar, ngunit para sa isang sistema ng pamamahala na magtitiis. Habang ang panggitna imperyo ay abala sa pagpapalawak at pagpino ng pangangasiwa nito, ang mga pag-igting ay mas malapit sa bahay. Sa rehiyon ng Anshan, isang bahagi ng Southern Persia, tumataas ang isang dynamic na pinuno. Ito ay si Cyrus II, ang anak ni Cambyses I na pinuno ng Anshan at isang basal ng hari ng panggitna, Astyages. Ang mga Persyano, kahit na may kaugnayan sa Medes, ay sa isang oras ay nasasakop sa kanila. Pamana ni Cyrus ang posisyon na ito, ngunit nagtataglay siya ng isang pangitain at ambisyon na higit pa sa pamamahala ng isang maliit na lalawigan. Ang kanyang karisma at pamumuno ay mabilis na pinatibay ang kanyang base ng kapangyarihan sa iba't ibang mga tribo ng Persya. Ang mga sinaunang mapagkukunan, kasama na ang mga historiador ng Greek at Ecos sa Biblia, ay nagpinta ng larawan ng isang tao na nakalaan para sa kadakilaan, marahil kahit na ginagabayan ng isang mas mataas na kapangyarihan na nakahanay sa konsepto ng Diyos na nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga inuno ng tao. Ang salaysay ng Biblia lalo na tungkol sa kapalaran ng Israel at ang linya na humahantong kay Hesukristo ay madalas na nakikipag-ugnay sa pagtaas at pagbagsak ng mga dakilang imperyo na ito. Ang relasyon ni Cyrus sa mga Astyages ay lumala. Ang ilang mga account ay nagmumungkahi ng mga Astyages na natatakot sa lumalagong katanyagan at kapangyarihan ni Cyrus. Ang iba na nadama lamang ni Cyrus na tama ang oras na igiit ang kalayaan ng Persya. Anuman ang eksaktong katalista, ang entablado ay itinakda para sa isang paghaharap na muling magbabago sa sinaunang mundo. Si Cyrus, na nagrally sa mga puwersa ng Persya, ay naghanda na hamunin ang kanyang lolo, ang malakas na hari ng panggitna. Ito ay hindi lamang isang pag-alsa. Ito ay ang bukang liwayway ng isang bagong panahon na hinahamon ang itinatag na pagkakasunod, sunod na may diwa ng kalayaan at isang paniniwala sa isang bagong landas, marahil ay na-fueled ng isang nascent pambansang pananampalataya sa mga Persian. Ang hamon na ito mula sa isang basal na pinuno ay hindi pa naganap at itinakda sa paggalaw ng isang serye ng mga kaganapan na talamak hindi lamang ng mga sekular na historiador, kundi pati na rin sa loob ng kasaysayan ng relihiyon na humahantong hanggang sa oras ni Hesukristo, na sumasalamin sa masal, imuot na tapiserya ng kasaysayan ng Diyos. Ang salungatan sa pagitan ng Cyrus at Astyages ay hindi isang mahaba, iginuhit na digmaan sa buong malawak na mga teritoryo. Ang mga makasaysayang account ay nag-iiba, ngunit marami ang nagmumungkahi ng panloob na Median descent ay may mahalagang papel. Ang sariling mga general ng Astyages marahil ay nabigo sa pamamagitan ng kanyang panuntunan o nakikita si Cyrus bilang isang mas may kakayahang pinuno na defected o ipinagkanulo siya. Ito ay sumasalamin sa isang tema na nakikita sa buong kasaysayan at maging sa loob ng mga salaysay na natagpuan sa Biblia, ang mga istruktura ng kuryente na gumuho mula sa loob, kung minsan sa mga paraan na tila na orkestra ng isang mas mataas na kamay. Marahil ang kamay ng Diyos na nagtatrabaho ang mga mahiwagang paraan. Si Cyrus na may suporta ng mga tribo ng Persya at ngayon ang ilang mga hindi nasiraan ng loob na Medes ay nakunan ng mga Asyage at kontrolin ang Median capital, Ekbatana. Ang tagumpay na ito ay hindi minarkahan ng karaniwang kalupitan at pagkawasak ng pananakop. Iniharap ni Cyrus ang kanyang sarili hindi bilang isang walang awa na mananakop, ngunit bilang isang unifier na bumubuo ng isang dalawahang monarkiya ng mga Medes at Persyano. Ang gawaing ito ng karunungan sa politika ay agad na naghiwalay sa kanya. Hindi niya hinahangad na puksain ang umiiral na kultura o istruktura ng kapangyarihan, ngunit upang isama ito sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Ang pamamaraang ito ay revolusyonaryo. Ito ay nagmula sa isang pragmatismo na marahil ay alam ng isang mas malawak na pananaw sa mundo kaysa sa kanyang mga nauna na potensyal na isang nascent na pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapaubaya at paggalang sa magkakaibang mga pananampalataya at kaugalian. Isang kaibahan sa bakal na kamao na madalas na ginamit ng mga imperyo ng panahong iyon. Ang panahong ito na naglalagay ng batayan para sa pagtaas ng isang kapangyarihan sa mundo na direktang makikipag-ugnay sa mga tao ng Israel ay mahalaga sa makasaysayang timeline na sa huli ay humahantong sa kapanganakan at ministeryo ni Hesukristo. Ang plano ng paglalahad ng Diyos ay madalas na gumagamit ng mga kilusang pampulitika ng tao upang makamit ang mga layunin ng banal, at ang pagtaas ni Cyrus ay isang malakas na halimbawa nito na kinikilala kahit na sa loob ng mga pahina ng Biblia. Gamit ang mga Medes ngayon ay kaalyado o nasakop, pinihit ni Cyrus ang kanyang pansin sa labas, patungo sa iba pang mga pangunahing kapangyarihan sa rehiyon. Ang pinakamakabuluhan ay ang imperyo ng Neo-Babylonian na naghahari sa isang malawak na teritoryo at may hawak na maraming tao na bihag, kasama na ang mga nadestyero na ang mga Hudiyong ang kwento ay sentro ng Biblia. Ang Babylon, napakalawak at tila hindi maiiwasan sa likod ng mga maalamat na dingding nito, ay kumakatawan sa susunod na mahusay na hamon. Ngunit lalapit si Cyrus sa pagsakop na ito na may parehong makabagong espiritu na ipinakita niya sa pakikitungo sa mga Medes. Hindi lamang siya umaasa sa matapang na puwersa. Ang kanyang diskarte ay magiging banayad, matalino, at nakakagulat na masungit, lalo na kung tiningnan sa pamamagitan ng lens ng mga umaasa sa pagpapalaya, tulad ng mga nadestyero na ang pag-asa ay madalas na inilagay sa mga pangako ng Diyos na liado sa kanilang mga banal na kasulatan. At ang diskarte ni Cyrus sa Babylonia ay talagang revolusyonaryo. Sa halip na isang mahaba, mapanirang pagkubkob na magpapasya sa mga mapagkukunan at populasyon ng lungsod, ang mga makasaysayang account ay nagmumungkahi ng isang kombinasyon ng matalinong diskarte sa militar, ang pag-aalis ng ilog ng Euphrates, at sinasamantala ang panloob na hindi pagkakaunawa, marahil kahit na isang reputasyon para sa kahinahunan na nauna sa kanya. Mabilis na bumagsak ang lungsod at ang sumunod ay mas nakakagulat. Si Cyrus ay hindi nag-race sa Babylonia. Pumasok siya bilang isang liberator, hindi isang mangwawasak. Ang kanyang tanyag na pagpapahayag, na naitala sa Cyrus Cylinder at corroborated ng Biblia, pinayagan ng iba't ibang mga bihag na tao na bumalik sa kanilang mga homelands at muling itayo ang kanilang mga templo at istrukturang relihiyoso. Ito ay isang matibay na pag-alis mula sa mga patakaran ng Assyria at Babylonia ng sapilitang pag-aalis at pagkawasak sa kultura. Para sa mga nadestyero ng mga Hudyo, ito ang katuparan ng mga hula na kanilang pinanghahawakan sa pamamagitan ng kanilang walang tigil na pananampalataya sa Diyos. Si Cyrus, isang paganong hari, ay nakita bilang isang instrumento ng kalooban ng Diyos na inatasan upang mapadali ang kanilang pagbabalik sa Jerusalem at muling pagtatayo ng ikalawang templo. Ang mahalagang sandali na ito, na detalyado sa mga libro tulad ni Ezra at Nehemias sa Biblia, ay binibigyang diin ang masalimuot na mga paraan na gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng tao at imperyo upang itakda ang yugto para sa mga kaganapan sa hinaharap na sa huli ay humahantong patungo sa makasaysayang panahon at heograpiyang konteksto kung saan lilitaw si Hesukristo. Ang Persian Empire, na itinatag sa mga prinsipyong ito ng kamag, anak na pagpaparaya at kapwa-benepisyo sa ilalim ng Cyrus, ay lumikha ng isang matatag, magkakaugnay na rehiyon sa loob ng maraming siglo, isa na mapadali ang komunikasyon at paglalakbay, hindi sinasadyang naglalagay ng ilang batayan para sa pagkalat ng mga ideya at sa huli ang maagang mensahe ng Kristiyano. Ang utos ni Cyrus ay hindi lamang kahusayan sa politika. Pinasimulan nito ang isang antas ng katapatan sa mga nasakop na mga tao na nakakita sa mga Persian hindi bilang brutal na overlay, kundi bilang mga tagapagtanggol ng kanilang kaugalian at pananampalataya. Ang patakarang ito na naiimpluwensyahan ng mga prinsipyo ng Zoroastrianism o ang estratehikong henyo ni Cyrus ay hindi pa naganap sa saklaw at epekto nito na nagtatakda ng tono para sa panuntunan ng Achaemenid sa buong malawak na mga teritoryo nito. Ang pagbabalik mula sa pagpapatapon ay mahalaga para sa kaunlaran ng lipunang Hudyo, ang kanilang mga gawi sa relihiyon.
at ang kanilang patuloy na pag-asa ng isang Mesyas, isang konsepto na sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo at pundasyon sa pagkakakilanlan ni Hesukristo. Ang katatagan at istrukturang pang-administratibo na ibinigay ng Persian Empire sa mga kasunod na siglo ay mahalaga para sa pag-unlad ng rehiyon, kasama na ang mismong lupain kung saan ang mga kaganapan ng bagong tipan ay magbubukas. Okay, kaya pagkatapos dumating si Cyrus Cambyses na ang paghahari ay mas maikli at mas magulong. Kasama na ang pagsakop sa Egypt ngunit din ang ilang panloob na kawalang tatag. Ang imperyo ay nahaharap sa isang malubhang krisis sa sunod matapos ang pagkamatay ni Cambyses. Narito kung saan si Darius the First, na kalaunan ay kilala bilang Darius the Great, ay hakbang papunta sa pinangyarihan. Hindi siya ang direktang tagapagmana ngunit sa pamamagitan ng pampulitikang pagmamaniobra at paglalagay ng maraming mga paghihimagsik sa buong imperyo, pinamamahalaang niyang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan. Ang panahong ito ng krisis ay nagpakita kung paano marupok kahit isang malawak na imperyo kung hindi maayos na pinamamahalaan. Naiintindihan ito ni Darius. Ang kanyang paghahari ay minarkahan ang tunay na administratibong zenith ng Achaemenid Empire. Hindi lang siya namamahala, maingat siyang naayos. Inayos niya muli ang imperyo sa halos 20 satrapies, hinirang ang mga satraps, mga gobernador, ngunit nag-install din ng mga tseke at balanse. Ang mga commander ng militar at mga kalihim ng hari ay direktang iniulat sa hari na kumikilos bilang kanyang mga mata at tainga. Pinigilan nito ang anumang nag-iisang satrap mula sa pagiging napakalakas. Ang balangkas ng administratibong ito, habang tila sekular ay nagbigay ng isang walang uliran na antas ng pagkakasunod, sunod at katatagan sa isang malawak na teritoryo, kasama na ang mga lupain na mahalaga sa mga salaysay sa Biblia. Ang katatagan na ito ay mahalaga, na nagpapahintulot sa mga pamayanan, kasama na ang mga taong Jewish na muling binanggit ang kanilang pananampalataya sa Central Sanctuary sa Jerusalem sa ilalim ng ekspresyong pahintulot ni Darius na nabanggit sa Ezra, na umunlad sa pagpapahintulot sa pagpapahintulo, di sa pagpapahintulot sa pagpapahintulot sa pagpapahayag ng pagpapahintulot sa pagpapahayag ng pagpapahintulot sa pag-uulat, ang kaguluhan. Nakatutuwang makita kung paano ang katalinuhan ng tao sa administrasyon ay maaaring lumikha ng mga kondisyon na nagsisilbi sa mga layunin ng mga administrador. Ang imperyo ang panghuli ng pisikal na pagpapakita ng Persian power at vision. Ang mga Greek, Scythians, Hudyo, lahat ay nasa ilalim ng bubong sa isang kahulugan ay isang nasasalat na pagpapahayag ng kosmopolitan ng imperyo. Ang maayos na pang-ekonomiyang makina at pinadali ng istrukturang pang-administratibo nagsilbi upang pag-isahin ang imperyo. Ang Biblia, ang makapangyarihang empire na ito na itinayo sa isang pundasyon ng kahusayan sa administratibo at isang antas ng pagpapaubaya na pansin sa oras nito, ay hindi nilalaman upang pamahalaan lamang ang umiiral na mga teritoryo. Ang mga hangganan nito ay nakaunat sa 3 mga kontinente na patuloy na nagdadala sa pakikipag-ugnay sa mga bagong kultura at mga tao. Kabilang sa mga ito ay ang masiglang Greek city-state na nagdating sa baybayin ng Anatolia, na kilala ng sama-sama bilang Ionia. Ang mga lungsod na ito, kahit na ngayon ay mga paksa ng dakilang hari, ay may mahabang kasaysayan ng kalayaan at nagbahagi ng mga relasyon sa kultura sa mga mainland Greeks. Ang Persya na totoo sa patakaran nito ay madalas na pinapayagan ang mga lungsod na ito na malaki ang autonomiya, na humirang ng mga lokal na mapang, api na tapat sa hari ngunit nag-iiwan ng mga panloob na istruktura na higit sa lahat. Gayunpaman, ang bigat ng imperyo, ang pagpapataw ng parangal, at ang pagkakaroon ng Persian oversight na gadgad sa independenteng diwa ng mga Griego. Ang mga sparks of discontent ay nagsimulang lumipad na kinagigiliwan ng iba't ibang mga hinaing, kapwa pang ekonomiya at pampolitika. Ang nakakagulat na sama ng loob ay sasabog sa bukas na paghihimagsik na minarkahan ang isang kritikal na punto sa pag-on. Ang banggaan sa pagitan ng malawak, multikultural na imperyo at ang mabangis na independenteng mga lungsod na Greek estado ay hindi lamang isang kaganapan sa politika o militar. Kinakatawan nito ang isang pag-aaway ng mga pananaw sa mundo, ng iba't ibang mga pag-unawa sa pamamahala at kalayaan. Para sa mga taong may pananampalataya ay nakaugat sa burgeoning monotheistic na mga ideya na talamak sa Biblia,
Ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo tulad ng Persya ay nakita sa pamamagitan ng lens ng plano ng Diyos na naglalahad sa kasaysayan, na humuhubog sa mundo na tatanggap ng isang araw ng si Hesukristo. Ang pag-unawa sa kamay ng Diyos sa mga gawain ng tao ay nagbigay ng isang pananaw na lumampas sa agarang geopolitikal na pakikibaka, na nag-aalok ng isang pakiramdam ng layunin at panghuling pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ang pag-aalsa ng Ionian, na nagsisimula sa paligid ng 499 BCE, ay ang katalista na nag-apoy sa napakalaking salungatan na ito. Ang mga lungsod na Greek na ito sa Asia Minor, chafing sa ilalim ng pamamahala ng Persya at hinikayat ng mga puwersa sa labas, ay bumangon laban sa dakilang hari na si Darius Permercures. Humingi sila ng tulong mula sa kanilang mga kapatid sa mainland ng Greek, at habang maraming mga lungsod ang nag-atubili, dalawang makabuluhang tumugon ng positibo, Athens at Eretria. Ang desisyon na ito, na tila menor de edad sa oras na iyon, ay magkakaroon ng malalim na mga kahihinatnan. Nang magpadala ang mga Atenas ng mga barko upang tulungan ang mga Ionians at lumahok pa sa pagsunog ng kabisera ng panlalawigan ng Persya ng Sardis, ito ay isang gawa ng pagsuway na hindi ko maibabaliwala si Darius. Nakita niya ito hindi lamang bilang suporta para sa mga rebelde kundi bilang isang insulto at isang direktang hamon sa kanyang autoridad. Ang gawaing ito ng interbensyon ng Athens at Eretria ay nagbago ng isang regional na paghihimagsik sa isang mas malawak na salungatan sa pagitan ng Persian Empire at ng mainland Greek city-state. Ang tugon ni Darius ay mabilis at mapagpasya. Dinurog niya ang pag-aalsa ng Ionian sa pamamagitan ng 493 BCE na pinapagana ang kontrol ng Persya sa mga Anatolian Greeks. Ngunit ang kahihiyan ay nagtitiis sa Sardis at ang insulto mula sa Athens at Eretria ay humiling ng pagbabayad. Sinimulan ni Darius ang pagpaplano ng mga ekspedisyon ng parusa laban sa mga mainland Greeks. Nagpadala siya ng mga herald sa iba't ibang mga lungsod ng Greek na hinihingi ang pagsumite na sinasagisag ng mga handog ng lupa at tubig. Maraming maliliit na estado na natatakot sa lakas ng Persian Empire sumunod. Gayunpaman, ang Athens at Sparta ay sikat na tumanggi na nagpapakita ng kanilang mabangis na kalayaan at ayaw na magsumait sa anumang kapangyarihang dayuhan. Ang tugon ng Athenian ayon sa kasaysayan ay itapon ang mga herald sa isang hukay, habang ang mga Spartans ay naiulat na itinapon sila sa isang balon na nagsasabi sa kanila na hanapin ang kanilang lupa at tubig doon. Ang masungit na kilos na ito ay nagbuklod ng kapalaran ng mga lungsod na ito at itinakda ang yugto para sa unang pangunahing pagsalakay ng Persya ng mainland Greece. Desidido si Darius na parusahan ang Athens at Eretria para sa kanilang kawalang galang at upang maiwasan ang karagdagang panghihimasok sa kanyang imperyo. Hindi niya kinakailangang layunin para sa buong pagsakop sa lahat ng Greece sa puntong ito, ngunit sa halip isang parusa na welga upang turuan ang mga Greeks ng mainland ng isang aralin at ma-secure ang kanyang hangganan sa kanluran. Ang kanyang unang ekspedisyon na inilunsad noong 492 BCE sa ilalim ng kanyang manugang na si Mardonius ay nakaranas ng malaking pagkalugi dahil sa isang bagyo sa baybayin ng Mount Athos, ngunit pinamamahalaang upang matiyak ang kontrol sa Thrace at Macedon. Hindi natukoy naghanda si Darius ng pangalawa, mas direktang ekspedisyon na naglalayong partikular sa Athens at Eretria. Sa oras na ito, ang utos ay ibinigay sa Datis at Artaphernes. Malinaw ang kanilang misyon: conquer Eretria at Athens at ibalik ang kanilang mga populasyon sa dakilang hari bilang mga alipin. Ang paparating na salungatan na ito ay susubukan ang paglutas at pagkakaisa ng mga independenteng lungsod ng Greek laban sa napakalawak na mga mapagkukunan at lakas ng tao ng pinakamalaking imperyo na nakita ng mundo, sa isang pakikibaka na sumasalamin sa buong kasaysayan at maimpluwensyahan ng unlad ng kanlurang sibilisasyon na naglalahad sa loob ng mas malawak na konteksto ng kasaysayan na sa kalaunan ay hahantong sa panahon ni Hesukristo at tinukoy sa iba't ibang mga makasaysayang account na may kaugnayan sa Bible. Ang mga hamon sa logistic na nag-isa para sa mga Persian ay napakalawak, na nangangailangan ng malawak na paghahanda ng mga barko, mga gamit at mga sundalo na natipon mula sa buong malawak na domain. Ang makapangyarihang armada na ito, na binubuo ng daang mga triremes at mga barko ng transportasyon, ay naglayag sa buong Aegean Sea, isla hopping, pagsakop sa mga lumalaban,
at hinihingi ang lupa at tubig bilang mga simbolo ng pagsusumite. Ang kanilang landas ay humantong sa kanila sa Euboea, kung saan ang Eritrea, isa sa mga target na lungsod, ay nahaharap sa kapahamakan. Sa kabila ng ilang pagtutol, ang pagtataksil sa loob ng mga pader ng lungsod ay humantong sa pagkahulog nito. Si Eritrea ay nasaksak, sinunog ang mga templo nito, at ang populasyon nito ay inalipin na tinutupad ang bahagi ng utos ni Darius. Ang mabilis, brutal na pananakop na ito ay nagpadala ng isang chilling message sa natitirang bahagi ng Greece. Susunod ang mga puwersa ng Persya na ginagabayan ni Hippias, ang pinatapon na paniniil ng Athens, ay nakarating sa kapatagan ng Marathon, mga 25 milya hilagang silangan ng Athens. Ang mga Hippias na naghahanap ng pagpapanumbalik sa kapangyarihan, pinayuhan ang mga Persian sa pinakamahusay na landing site na angkop para sa kanilang kawal. Ang balita ng kapalaran ni Eritrea at ang landing ng Persya sa Marathon ay umabot sa Athens na nagdulot ng malaking takot at debate. Alam ng mga Atenas na nahaharap sila sa isang umiiral na banta. Agad nilang ipinadala ang kanilang pinakamabilis na runner, Pheidippides o Pilipinas depende sa mapagkukunan, sa Sparta upang humiling ng tulong. Ang paglalakbay ay mahirap, isang pagsubok ng pagbabata at pag-asa. Marahil na nangangailangan ng isang malalim na personal na pananampalataya na darating ang tulong. Habang naghihintay ng tugon ni Sparta, na naantala dahil sa mga kadahilanang relihiyoso, ipinagdiriwang nila ang isang pagdiriwang, pinagtatalunan ng Athenian Assembly ang kanilang kurso ng pagkilos. Ang ilan ay nagsusulong para manatili sa loob ng mga dingding ng lungsod at nagtitiis ng isang pagkubkob. Ang iba ay nagtalo para sa pagharap sa mga Persian sa Marathon, pag-agaw ng mahirap na lupain at maiwasan ang epektibong pagmamaniobra ng kaaway. Sa pangunguna ng mga strategos Miltiades, na may personal na karanasan sa pakikipaglaban sa mga Persian, ang desisyon ay ginawa upang magmartsa at matugunan ang head-on ng kaaway, na inilalagay ang kanilang pananampalataya sa kanilang mamamayan ng hukbo. Sinamahan sila ng isang maliit na contingent mula sa lungsod ng Platea, na itinampok ang marupok na alyansa ng oras. Ang sandaling ito ay kumakatawan sa isang mahalagang punto ng isang matibay na pagpipilian sa pagitan ng pasibo na pagtatanggol at aktibong pagsuway, isang pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay na sumasalamin sa kasaysayan, na naghuhula ng panahon ni Hesukristo sa pamamagitan ng mga siglo, ngunit naglalarawan ng walang katapusang mga tema ng katapangan at paglaban. Inilagay nila ang kanilang tiwala hindi sa isang solong makapangyarihang Diyos, tulad ng inilarawan sa Biblia, ngunit sa kanilang sariling pagsasanay, ang kanilang pagbuo ng phalanx, at ang kanilang kolektibong kalooban upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan at kalayaan laban sa labis na mga logro. Kaya ang pagninilay-nilay ng kapansin-pansin na pagpapakita ng pananampalataya ng mga Atenyano sa kanilang sariling lakas at madiskarteng pagpaplano, kahit na walang balangkas ng isang nag-iisang Diyos na natagpuan sa Biblia, ang kanilang paninindigan sa Marathon ay binibigyang diin ang malali na epekto ng katapangan at pagkakaisa ng tao. Iniwan tayo nito ng isang malakas na tanong, kung saan sa ating modernong mundo nakikita natin ang ganitong uri ng kolektibong pananampalataya na may pagkakaiba laban sa tila imposible na mga logro? Ibahagi ang iyong mga pananaw sa ibaba. Gusto kong basahin ang mga ito. Kung nais mong ipagpatuloy ang paggalugad ng mga mahalagang sandali sa akin, siguraduhing mag-subscribe ka at buhayin ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming malalim na pagsisid sa labanan mismo sa susunod na video. Naalala na ang mga aralin sa katapangan at pagpapasya ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar bago pa ang panahon ni Hesukristo at patuloy na magbigay ng inspirasyon sa amin ngayon. Hanggang doon, ito ay si Marco.